may programa, ano ho ba yung tinatawag na produksyon ng binhi sa barangay movement na yan? Mukhang may particular na tinutukoy dito, barangay eh. Ano ho ba yung dapat nating maunawaan po dyan at ano yung dapat nating ipaunawa sa mga nakikinig naman? Pakibigyan nyo nga po kami ng 101 muna ng produksyon ng binhi sa barangay movement. Yes, ano po, Kahiro, ito po, no? So, pag sinabi pong produksyon ng binhi sa barangay movement, ito po ay inisyatibo po ng BPI na kung saan yung mga barangay po natin, katuwang po natin sila sa produksyon po ng binhi. Hmm. Meaning to say po, sila na po yung tuturuan po natin para hindi lang po yung mga prutas at gulay ang ipinapamigay nila, kundi sila na din po yung nagpaparami ng binhi, no? Na ipapakalat po sa mga tao po nila na nasa barangay at nang sa ganun po ay madagdagan po ang produksyon ng ating mga prutas at gulay at mga pagkain. Oh, kailan po nagsimula itong programang ito? Ito ba ipapasok doon sa gulayan sa barangay? Ganun ba yun? Pwede po, no? So, ang pinaka-goal lang naman po nito is, again, binhi po yung pinoproduce natin. Kasi, kami po sa BPI, bagamat gusto naman po namin paunlakan ang lahat po ng mga hiling na bigyan po natin ng binhi ang mga tao, mga organisasyon at iba pa, ay medyo marami po, no? So, Oh. medyo nahihirapan din po kami. So, nakikita po namin na pwede naman po nating idaan yung produksyon sa mga barangay o kung kaya pwede din po sa mga eskwelahan na sa ganun po ay yung supply po ng binhi ay maging sapat. Kasi ang mga binhi po ay isa po itong input sa produksyon. Kung wala po tayong binhi, wala po tayong mapapalaki, wala din po tayong maaani at makakain. Sakto, sakto, So, sakto. So, Sir Joe, sabi nga ho, itong produksyon ng binhi sa ilalim po ng barangay movement, itong sinasabing tatlong pangunahing elemento eh. Well, of course, nandyan yung layon, nandyan yung misyon, at nandyan po yung hamon. Ano ho? Hindi bang opo, pakipaliwanag po sa amin na briefly, ano-ano ba yung mga layon yan, ano yung mga mission yan, at yung mga hamon? ayun po, no? So, simula po muna tayo sa hamon, no? Ang hamon is hindi po madaling mag-produce ng binhi. Hmm. Depende po yan sa ating mga halaman. Kasi po, di tulad po ng mga ibang gulay or ng mga gulay sa karamihan na kapag nag-harvest tayo, may timbang po, no? Pero kapag binhi po, yan po ay maliliit, no? At kumbaga medyo mababa ang yield po kapag nagbibinhi po tayo pag sa barangay. Pero ang solusyon po diyan is syempre kailangan po nating turuan ang mga tao doon po sa tamang pagbibinhi para po masigurado natin na yung binhi ay dekalidad at kapag siya po ay itinanim ng mga individual ay kung ano po yung tutuwo Ah. ay dekalidad pa rin po. Sabi ng ilan po sa mga hamon, merong akong apat na inilista rin eh. Limitadong supply ng binhi, dependency sa external support, yung logistical issues, yung politikalisasyon. Medyo mabigat dyan. External support, dyan ang nagiging problema dyan, yung kasi umasa tayo sa lokal na pondo eh. Kaya Yes naputol yung po. pondo, din yung programa. Logistical issue naman, sabi dyan na meron ding smuggling at hoarding ng binhi. Nagpapataas po sa presyo at nagpapahirap sa supply chain. Sinasabing politikalisasyon, may mga ulat dyan doon sa programa tulad po ng mga ayuda at yung mga binhi na yan na distribution, kuminsan ginagamit po sa political agenda ng ilang barangay leader eh. Ano ba natin nababantayan yan? Well, may monitoring naman po tayo dyan, ano? So, syempre, pinagkaloob po natin ang ating mga barangay, mga eskwelahan at mga institusyon ng bukod po sa binhi, meron din po silang lupa or lupa na ano, nakasako ha. Oh. Hindi po lupa na titulo. Pati yung mga materyales no para sa pagpuproduce ng binhi. So, imo-monitor naman po namin 'yan at syempre ire-require po namin na kayo po ay napagkalooban ng mga kagamitan at dapat patunayan po din nila na sila po ay nakapag-produce ng binhi at naipamahagi dun sa kanilang mga taga roon, ano? Oh. At moving forward, ang pinaka-impact po nito is pag nabawasan po yung
mga request na natatanggap po namin para sa mga libreng binhi, um, syempre, titignan po muna namin, nabawasan ba dahil kumukuha na po ba sila sa barangay o baka naman nabawasan kasi nainip na sa kaiintay ng binhi, no? So, syempre, gusto naman po namin is na nabawasan po yung mga request sa amin para na dahil meron na pong bini na makukuha sa kanilang sari-sariling mga barangay. At hindi na po Bigyan nila ko lang ng kailangang diin yung mga lumayo hamon sa na kanilang binabanggit ho din tirahan. ano ho, yung politikalisasyon ng binhi distribution. Kasi ho, may mga ilang ulat na ito'y nagagamit na yung mga libreng binhi na yan, nagiging kagamitan bilang pang-eleksyon na taktika eh. Lalo na't barangay ang pag-uusapan, no? Eh talagang kumisan umaabot to sa ganyang klase ng kwento. Lalo na sa barangay, panahon ng barangay at SK election. Na hindi maiwasan ganyan daw nangyayari. Merong namumudmud ng binhi, tapos iniugnay sa kampanya ng isang kandidato. At isa pang hamon dito na dapat daw talagang masusing mabantayan, eh yung pong monitoring. Sana walang kakulangan sa monitoring. Dapat magkaroon po ng sistematikong paraan para din ho masubaybayan din po naman kung nagamit nga ng maayos ay yung bini o kaya kumita yung mga benepisaryo. Sa ilang kaso kasi nauwi daw po sa hoarding o kaya naman pag ninegosyo, yung bining dapat sana ay para sa komunidad. Kamusta po yung mga hamon na yan? Paano natin tinututukan yun? Tama po kayo, no, Kahiro. So, meron po talagang issue at kami naman po sa kagawaran ng sa BPI, no. Hindi naman po kami tumitingin masyado sa politika as much as possible. Kung maganda naman po ang adhikain ay pinaunlakan po namin. Pero syempre, kami po ay nagiging sensitibo din po sa issue na ito at kung nakikita po namin na merong politisasyon, no, sa programa po na ito, ay gumagawa naman po kami ng paraan nang sa ganun ay maging inklusibo po, no, yung programa na hindi Oh. po lamang ito para sa mga pabor dun sa mga politiko, kundi para po ito sa lahat. Tama At kayo dyan. kung Talagang ang kaya kinakailangan ho dyan, hindi maiwasan na talagang dapat pasukin natin yung aktibong partisipasyon ng mga kabataan natin, yung SK, maging non-government organization natin, para masigurong walang korupsyon at maging pangmatagalan itong mga proyektong yan. Opo. Tsaka kasama naman din po sa requirements namin na kung lalo na po kung maramihan, Hmm. humihingi po kami ng pangalan ng mga tatanggap ng binhi. Yun po ay basic requirement din po namin na syempre kung individual ka, pwede ka naman pong pumunta din sa bureau para kumuha ng binhi. Pero kung group naman po ay ire-require po namin yung mga pangalan o kahit yung tansya na kung gaano kadami yung plano po nilang ipamigay, no? Okay. Tutok tayo sa binhi. Paano ho natin matitiyak yung at may sasagawa yung pangangalaga sa kalidad ng binhi? Napaka-importante yung kalidad eh. Yes sir, tama po yan. At yun naman pong binhi na ibinibili po ng Bureau para po ipamahagi sa ating mga barangay at sa mga individual ay dumadaan po yan sa mabusising testing para po masiguro na tunay na tumutubo ang mga binhi at ang halaman na tumutubo dito ay dekalidad. Ngayon, dahil sa barangay po ay syempre hindi po namin kontrolado yung produksyon at sabihin na natin hindi pa siya dekalidad o yung Ah. standard ay hindi pa ho sapat, no? Kasama po dito sa programa is yung sapat na training at para masiguro po na yung mga binhi na kanilang pinoproduce ay dekalidad po at yun naman po tunay na mapapakinabangan ng mga Paano po taga-barangay. inupundahan itong proyektong yan? Ano ho? Meron bang LGU budget na ginagamit dyan? Meron bang porsyento ang barangay fund para sa agrikultura? Meron bang suporta ang DA at maging NGO? Paano tumatakbo po? Sa ngayon po yung pondo po ng LGU, nakadepende po yan sa LGU kung popondohan po nila yan. Hmm. Pero sa side po ng Bureau, kung ano po yung suporta na maaari naming may provide, lalo na po yung suportang technical. Actually, yun po yung pinakamalaking may tutulong po namin, yung tulong technical. Hmm. Nasa amin po yung skills, nasa amin po yung kaalaman, Um, ano po ba yung tamang produksyon ng binhi, no? Ano po yung pangangailangan. Kami po ay magbibigay kung ano pong meron kami,
Ngunit gusto din po namin na yung barangay ay makiambag din po, no? Kumbaga, hati-hati po tayo, tulong-tulong po tayo sa mga pangangailangan para po tayo ay makapag-produce ng binhi.